Atin pong basahin ang kanyang salita sa atin sa umagang ito sa Lucas o kaya Luke chapter 23 in verses 13 to 25. Luke 23 verses 13 to 25. Church, this is the word, or hear the word of God. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people and said to them, "You brought me this man as one who was misleading the people, and after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us. Look, nothing deserving death has been done by him. I will therefore punish and release him." But they all cried out together, "Away with this man, and release to us Barabbas." A man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city and for murder. Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus. But they kept shouting, "Crucify, crucify him." A third time he said to them, "Why? What evil has he done? I have found in him no guilt deserving death. I will therefore punish and release him." But they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified. And their voices prevailed. So Pilate decided that their demand should be granted. He released the man who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to their will. Church, this is the word of the Lord. Amen. Sige po. Tayo po yung makakaupo na. Again, I noticed na meron pong mga kids tayo dito na hindi na po pumupunta sa Sunday school. And you should have this. And for the parents, please guide them. And please organize this. Tulungan po natin yung mga anak natin na maitago pa rin po ito. So una, lalagyan nyo lang po yung pangalan nyo dito ng mga anak o yung mga kids. What is the book? Luke, anong chapter 23, anong verse 13 to 25. Questions, if there are particular questions na gusto nyong ilagay dyan, what is today's passage all about? Along the way, tignan po ninyo ang mga kasagutan dito. The main heading, yung central message, babanggatin ko po ito mamaya. At maglagay kayo ng isang verse. So try, kumbaga let's make an effort na masagutan po talaga nila ito. And how does this affect you? May mga drawing doodles na tinatawag. Last, is there anything else you could share with someone else? So in few words, ito po, maglagay po tayo ng ating mga sagot dito. Ayan, sige po. This is a good means po natin para po sa ating mga children. Ayan po. So, simula po nung si Eva, sabihin po natin, ay na-tempt ng serpent, which is the devil, or Satan, let's say, na sinasabing hindi naman talaga totoo na kapag kinain mo yan, ay may mangyayari sa iyong masama. The truth is, magiging katulad ka ng Diyos. Diba? So, alam po natin na si Eva, na siya nga pong hinayaan ni Adan during that time to be tempted, ay nahulog sa kasalanan. Yung sumpa ng kasalanan ay kumbaga bumalot sa buong nilalang. At simula po nun, si Eva, na sinisisi yung serpent, actually una si Adan na sinisisi si Eva, na si Eva ay sinisisi yung serpent. Ang buong sangkatauhan po ay masasabi natin ay sinisisi rin ang bawat isa kung bakit naging umabot sila sa punto ng kanilang buhay na hindi kaaya-aya. Let's say for example, marahil ang iba ay sinisisi ang kapabayaan ng kanilang mga magulang
sa kanilang naging buhay sa kasalukuyan? Well, I'm just stating the fact na meron pong mga pamilya na dahil nga po sa ayaw nating mangyari na napabayaan ng mga magulang kanilang mga anak, humantong po sa hindi maayos na sitwasyon ng pamilya ang kanilang mga anak. And the children probably are living sa ganun pong dilema na parang meron pong issue sa kanilang mga magulang. Ang iba ay sinisisi ang mga taong nang abuso. Meron po akong mga alam na lumaki na sila, matatanda na, pero yung time na binuli sila ng kinder or elementary ay hindi pa rin nawawala sa kanila. At pag nakita nila yung taong yun, gusto nilang balikan. Ng abuso o ng impluensya sa kanila. Kung hindi dahil sa kaibigan ko na inimpluensyahan ako na gawin ito, hindi sana ako naging ganito. Ngunit, ang iba ay sinisisi ang ibang tao kahit alam nila sa sarili nila na sila po yung nagkasala. Kahit alam nila sa sarili nila sila po yung nagkamali, hindi yung ibang tao. The point is, marami po tayong tayo po ay humaharap sa ating buhay ngayon na marahil tayo po ay hindi settled because of particular events in our lives na nagdulot sa atin ngayon na hindi tayo at peace, hindi tayo satisfied. Kung meron pong sisisihin, tingin po ninyo, kung meron pong dapat sisihin at maparusahan at mapanagot sa ating buhay ngayon, sino po sa tingin nyo ang dapat maparusahan? Don't answer that. Base sa ating teksto, pinamagatan natin, ibig kong sabihin, hindi pa pala kompleto yung tanong. Sino ang dapat maparusahan para kayo ay maging maayos sa buhay? Ibig sabihin, until justice will be served, magiging maayos yung buhay ko. Now, base sa ating teksto, pinamagatan natin ang sermong ito na Crucify Jesus. Crucify Jesus. So I want us to see the angle dito na hindi lang marahil negative ito, or this can be a positive cry na kailangang makrucify si Jesus for my transformation, for my salvation. Hindi ko dapat sinabi muna yun, pero that's what we will see in the message. Ito ay nakasentro sa mensahe na Jesus was crucified undeservingly, yet needed as the only hope of pardon for guilty sinners. Jesus was crucified undeservingly, yet needed as the only hope of pardon for guilty sinners. Alam po natin na si Jesus ay wala pong nilabag o hindi po siya nagkasala. Nilitis po siya pero wala pong nakitang mga ebidensya, concrete evidences for him to suffer in crucifixion, let's say. Yet, after all, kailangan pala talaga siyang makrucify dahil kung hindi, tayo ay hindi magkakaroon ng kapatawaran o kaya pag-asa ng kapatawaran sa atin bilang mga nagkasala. So ito po yung parang God's sovereignty and providence, let's say, na hindi siya dapat mamatay, pero siya ay namatay at kailangang mamatay through the cross for our salvation. Kung makikita natin sa teksto, at least ang dalawang realidad po nito. Una, I called it in verses 13 to 16, which is the part wherein Pilate is first addressing to the Jews, the public, kung ano yung hatol po niya. And I called it undetermined plea. Undetermined plea. Ibig sabihin,
Yung plea po pala, according to Oxford Dictionary, it is a claim that a circumstance means that one should not be blamed for or should not be forced to do something. Nagkaroon po siya ng hatol na alam niyang hindi dapat mapanagot si Jesus. Pero, o kaya managot si Jesus, o kaya mahatulan ng kamatayan, pero hindi po siya sure sa hatol niya, undetermined. Alam kong hindi siya nagkasala, pero I will release him then, pero bigyan niyo na lang siya ng mga hagupit. If we will think about it, dapat wala po talagang ginawa kasi hindi naman talaga siya nagkasala. Yung kanyang hatol ay mukhang hindi niya alam kung paano yung tamang hatol sa kanya. But in the next verses 17 to 25, ang mga tao naman po ay sa kabila ng alam nilang walang ginawa na mali si Jesus dahil sa kanilang galit, they cried out, "Crucify, crucify him." Lumalabas na sila yung determinado na talagang mapanagot si Jesus. Well, the opposite is determinedly. Sila ay determinado na talagang si Jesus ay nagkasala. Yan. Ang una po muli ay undeterminedly in verses 13 to 16. Sa pagpapatuloy po ng salaysay, nanggaling po si Jesus kay Herodes. So alam po natin yung pasahan ng bola, kumbaga, na dinala ng mga high priests, chief priests, and rulers, si Jesus kay Pilate. Yet after all, sa pag-investigate o kaya pagtatanong ni Pilate, wala po siyang nakitang evidences na nilabag ni Jesus, na nag-cause nga siya ng insurrection o kaya magkaroon ng revolusyonaryo against the government. Wala po. Pero nalaman niya na taga-Galilee itong si Jesus. Pinadala po niya si Jesus kay Herodes na nandoon sa Jerusalem mismo, kasama na si Pilato na sa Jerusalem din, again because meron pong pista. Pero after ni Herod, interesado rin siyang makita si Jesus, pero sa mga kanyang pagtatanong at length, sabi po dito, hindi din po, walang binigay na sagot si Jesus. At lumalabas na hindi rin po niya makitaan ng pagkakamali o pagkakasala si Jesus. Na dinismiss si Jesus na tila wala pong official na hearing na nangyari. Binalik lamang uli kay Pilate si Jesus. Pero makikita po natin dito kung gaano ka-critical yung hatol para kay Jesus. Kumbaga gaano ka-sensitibo. Kung hindi sensitibo, ka-importante, kahalaga yung tama na paghatol kay Jesus. I actually want us to play the role of Pilate. Na isuot po natin yung sapatos ni Pilate at tayo si Pilate. Na ang tatanong po natin ngayon ay, kung mapapasa kamay mo ang kapangyarihan ng paghatol kay Jesus, ano ang iyong magiging hatol sa Kanya? Ulitin ko po na kumbaga, ikaw ang nabigyan ng kapangyarihan na maghatol sa isang kriminal kung siya ay mahatulan ng kamatayan. Para sa iyo, ano po ang magiging hatol mo kay Jesus? Okay? So, ito pong tanong na ito, babalikan po natin ito mamaya para mas maintindihan natin yung tamang sagot dito. Okay? At tignan po natin yung appreciation ng tamang hatol kay Jesus. Again, sa pagpapatuloy, ito na nga po tayo sa verses 13 to 16. Ito po yung sumunod na nangyari. Basahin po natin verses 13 to 16. Pilate then called together the chief priests and the rulers and the people and said to them, "You brought me this man as one who was misleading the people, and after examining him before you, behold, I did not find this man guilty of any of your charges against him. Neither did Herod, for he sent him back to us.
Look, nothing deserving death has been done by him. I will therefore punish and release him. Dito po, hindi po nagbago yung hatol ni Pilato. Tulad po ng kanyang sinabi, I think sa verse 4, sinabi na po ni Pilate dito na I find no guilt in this man. At nabanggit po natin last Sunday na sa John, sa account po ni John, mas maraming nailagay na impormasyon, detalye si Juan patungkol sa naging usapan nila ni Jesus, si Pilato. And after the series of those exchanges sa nila ni Jesus, and after pong mapadala din si Jesus kay Herod, naging isa po si Herod tsaka si Pilate na tila iisa rin po sila sa hatol. At sinasabing wala nga daw po siyang nakitang ebidensya, wala siyang masasabing anumang paratang na si Jesus nga po talaga ay nagkasala. Pero dito po sinabi, he gathered the chief priests, the rulers, and also dito po nagsimulang i-include in the story yung the people. Which means, gusto po ni Pilate, hindi ito maging pribado, ibig kong sabihin, gusto niya talagang sabihin sa lahat, ipamalita sa lahat na si Jesus ay walang pagkakamali o pagkakasala. At gusto kong ibigay sa inyo isabihin sa inyo ang aking gagawin na hatol. Yun nga po. Pero kung wala pong ginawang mali si Jesus, bakit po niya gustong parusahan pa rin si Jesus? Lumalabas po na pampalubag loob ito ni Pilato sa mga galit na Hudyo. Ipapahagupit niya na lang daw po si Jesus, sabi. Dito po sinabi, I will punish, pero I think yung translasyon sa Tagalog, actually, ang sabi, ipahahagupit. Yun po ang gagawin kay Jesus bago palayain si Jesus. Akala ko po dati yung story na yon, yung mga i-crucify, ay talaga pong dapat dumaan muna doon. So lumalabas po na dahil pala po sa naging desisyon ni Pilato, hanggang dun lang dapat mauwi si Jesus. Yung hagupit na yun. Later on in the story, we will see na hindi pa sapat yun, siya ay dapat makrucify. Pero kay Pilato, sabi po, Leon Morris, na ito po ay yung pagbibigay ng hatol ng hagupit kay Jesus serves as a warning. Hindi po dahil sa nagkasala si Jesus. Yun po ay isang warning lamang na huwag humantong ang sinuman sa talagang insurrection o kaya paglabag sa batas. Kung si Jesus nga po ay hindi talagang napatunayang nagkasala, bakit po siya kailangang hagupitin? Well, with all of those assumptions na sinabi po natin, masasabi pa rin po natin na si Pilato ay hindi pa rin naninindigan sa katotohanan patungkol kay Jesus. Hindi po niya tinatayuan yung katotohanan ni Jesus. At siya po ay nagpapadala sa nais ng tao. Well, Pilate also probably is threatened because ayaw po ng Rome na magkaroon nga po ng some kind of revolution dahil ayaw po nila ng gulo at mawala sila sa kapangyarihan sa mga nasyon na nasasakupan po nila. Lumalabas po na gusto pong i-please pa rin ni Pilato yung mga Hudyo para sila ay makuha nila yung allegiance ng mga Jews. But by implication, lumalabas po na malambot ang puso ni Pilato at hindi siya tumatayo, naninindigan sa katotohanan patungkol kay Jesus. At lumalabas po na pinipili pa rin po ni Pilato, the issue here is, kung alam mong totoo si Jesus, bakit hindi ka nananampalataya sa Kanya? Mukhang hindi pa rin po siya nananampalataya kay Jesus.
doon po sa naging hatol niya. That is actually the issue here. Masasabing siya po ay nagbubulag-bulagan sa katotohanan, kung saan hinayaan rin niyang mapagbigyan kahit papano ang kamalian. Nag-compromise po siya sa mali na mangyari pa rin yung mali. Kahit alam niya na yung tama, ano yung dapat na maging hatol kay Jesus. Kaya ang tanong din po natin dito, hahayaan mo rin bang ikaw ay magbulag-bulagan kahit malinaw sa iyo ang katotohanan ni Jesus? If you are like those people na talagang hindi, until to see is to believe, to see the historical Jesus, kumbaga may ganun pong pag-aaral na talagang nag-exist si Jesus, tsaka lang ako maniniwala. But given that you nagawa mo yung assignment mo na alamin ang mga ebidensya patungkol sa katotohanan ni Jesus, and na-prove that Jesus is really true, and you need Him to be your Lord and Savior for your salvation, bakit hindi ka pa rin nananampalataya kay Jesus after all? Well, probably like Pilate, tayo rin po ay nagbubulag-bulagan na alam natin yung katotohanan, pero hindi natin yon tinatayuan. Hindi tayo nagre-respond. Like Pilate, tayo din ay hindi determined sa katotohanan ni Jesus. This is the first reality. Like Pilate, to some people, undetermined plea. Tingnan po natin yung pangalawa, determined plea. Now, I want us to turn and notice, nasan yung verse 17? So, wala. Now, turn to the footnote. Kung meron po kayong mga Bible na nakalagay may number, leading you to go to the foot as note. Sa pinakababa, hanapin niyo yung number na yon at makikita po ninyo doon, here, sa ESV, or after verse 19, hindi po masabi kung saan parte yung sinasabing, may iba daw pong mga naisulat na may parte na verse 17, kumbaga. At ito po yung sinasabi, now he was obliged to release one man to them at the festival. Okay, yun po yung explanation kung bakit po parang gusto ng mga tao sa ating babasahin na si Barabas ang mapalaya at si Jesus ang mapanagot. Now let's read. Ito po yung naging hatol matapos po yung hatol ni Pilato, ito nga po yung nangyari, basahin po natin yung verse 18 to 19. But they all cried out together, away with this man and release to us Barabbas, a man who had been thrown into prison for an insurrection. I mean, hindi na pala yung the way they say it. He is a man who had been thrown into prison for an insurrection started in the city for murder. So lumalabas po na hindi tinanggap ng mga tao, ng publiko, yung hatol ni Pilato kay Jesus. Hindi nila matanggap. Sa halip ay pinili nilang mapalaya si Barabas na kilalang tunay na nagsagawa ng paratang nila kay Jesus na insurrection. Kasi binibigyan nilang tulad po ni Barabas, mukhang may hatol po siya ng kamatayan dahil po sa insurrection na tinatawag. Apparently, si Barabas po pala talaga ang kilalang tao sa kanilang syudad na nagsagawa po nito. Therefore, si Barabas po ay klaro na nag-commit nito, siya yung dapat hatulan ng kamatayan, siya po nga ay nasa prison na. Bukod po doon, siya po ay kilalang murderer. I think sa John, siya po ay robber. Ang dami po niyang nilabag at tunay na siya po ay talagang kriminal na masasabi.
Pero po ang mga tao ay sinasabi, again sa verse, kung mayroong verse 17, ine-explain na during festival, meron po silang exchange na ginagawa. Dito po, gusto nilang mapalaya si Barabas at si Jesus ang managot na hindi talaga ever na-prove na nag-commit ng anuman. So lantaran po nilang isinusulong yung kamalian po dito. Bukod dito, saad po sa verse 20 to 23, sa pagpapatuloy, verse 20 to 23, Pilate addressed them once more, desiring to release Jesus. But they kept shouting. Baga parang people power na po talaga ito. They kept shouting, "Crucify! Crucify him!" A third time, he said to them, "Why? What evil has he done? I have found no guilt deserving death. I will therefore release or punish and release him." Verse 23, but they were urgent, demanding with loud cries that he should be crucified, and their voices prevailed. Talaga pong makikita, mararamdaman po natin dito yung pagpupumilit po talaga. Pinaglalaban po nila na si Jesus. Galit na galit po talaga ang masasabi po nila natin dito kay Jesus. Galit na galit sila kay Jesus. At gustong mahatulan ng kamatayan at sinasabi pa sa pamamagitan ng crucifixion, which is the highest form of punishment in Rome. Na kung sino man ang talagang mapunta or makrucify ay talagang kahiya-hiya po yun. Actually, sa mga Hudyo, bagamat yun po ay Roman crucifixion, sa mga Hudyo, meron pong sinabi po ang Diyos sa mga Israelita, "Cursed is the one who is hanged on the tree." Actually, yung hanged on the tree ay talaga pong yung bitay po. A gruesome image for sure, pero in the crucifixion, parang yun din po yung pinapakita doon. Cursed by God. So talagang yun po ay highest form of punishment. Ito po ang isinisigaw ng mga tao kay Jesus. As if He is really deserving of that punishment. Ang nangyari sa huli, sa verse 24 to 25, so Pilate decided that their demand should be granted. He released the men who had been thrown into prison for insurrection and murder, for whom they asked, but he delivered Jesus over to the will. I like that wording from Luke. Tuluyang ibinigay ni Pilato si Jesus sa kagustuhan ng mga Hudyo. In other Gospels, naghugas kamay pa nga po si Pilato. No? Very familiar story. Na hindi po siya yung nagdala kay Jesus. Pero bakit po kino-confess natin, born of the Virgin Mary, parang suffered under Pontius Pilate? Kasi po, mahalaga po yun in history. Na talagang sila Josephus, yung mga Tacitus, the Roman historian, ay naitala po nila na si Pilato po talaga yung kilalang nagdala po ng pagkapako kay Jesus. So historically, we know na talaga pong through Pilate, si Jesus po ay na-crucify. Well, not merely Pilate. Pero siya lang po yung talagang tagahatol during that time. Kahit na si Jesus ay hindi napatunayang nagkasala, na naig ang masamang layunin ng mga tao sa Jerusalem, na dapat ay nairerepresenta ang kanilang siyudad sa pagiging banal nito. Jerusalem is the so-called holy city, but
during this time, they are misrepresenting their city. Hindi nila nai-representa kung ano yung dapat na pagkakilanlan sa syudad ng Jerusalem dahil sa kasamaan ng puso nila. Lantarang naihahayag rito ang determinadong pagkundena nila kay Jesus. Kahit ito ay walang sala na nagpapakita rin ng kawalan nila ng katuwiran. They're not really the so-called people of God or the righteous ones. Pero ito po yung tanong natin, kung tayo po ay mapupunta sa ganitong klaseng sitwasyon, answer this, magagawa mo rin bang maparusahan ng isang tao na walang sala kaysa sa taong mas karapat-dapat maparusahan? Quick answer is no. In our conscience, alam natin kung ano yung tama at mali. Kung ako ay may anak, dalawa sila at parang sila ay nag-away, there must be someone that really caused them to fight. O merong cause kung ba't sila nag-away. At someone probably ay talagang dapat sisihin. I will not allow na maparusahan yung hindi talaga nagkasala, kung sino man sa dalawa kong anak yun, ang mapanagot at yung isa ay hindi mag-suffer ng punishment. Of course, in our good conscience, at least in our plain conscience, alam natin di natin magagawa ito. Kalugod-lugod bang ipaglaban mo na mapanagot ang isang matuwid na tao kumpara sa iyo bilang tunay na makasalanan? Now, talking about the truth, na alam natin na si Jesus ang nagkasala imbis na tayong mga makasalanan. Is that really honoring yung ganong klaseng act? Honorable yung ganong act na yun. Na talagang yun ay dapat mangyari. This is injustice. Hindi po ito talaga matuwid ang nagawain. Patuloy ka bang mamumuhay? Ito rin po. Now, in the aspect of our neighbors, kumbaga sa ating kapwa, kanina yung sa Diyos, patuloy ka bang mamumuhay na sisisihin ang ibang tao kaysa aminin na ikaw mismo ang tunay na nagkasala? Are you going to always put the blame to other people when you know in yourself the reason why you are like that is because ikaw naman talaga ang nagkasala? Or in the first place, you are a sinner. Again, in our plain conscience, alam natin yung dapat na mangyari. Alam natin yung dapat na desisyon. Alam natin yung dapat na aksyon din po natin. If we are talking about righteousness and justice na maserve. Again, nakita po natin sa teksto ang dalawang realidad sa likod ng paghatol kay Jesus ng kamatayan sa krus. True realities. Una, undetermined plea, verses 13 to 16, and second, determined plea. Pero matapos natin makita ang nangyari sa salaysay, sagutin natin ngayon ang naging katanungan natin sa umpisa. This is the question again. Kung mapapasa kamay mo ang kapangyarihan ng paghatol kay Jesus, ano ang iyong magiging hatol sa Kanya? Kailangan ba siyang maparusahan o hindi? Other version, kailangan ba siyang makrucify at hindi si Barabas o ikaw? O kailangang ikaw ang makrucify at hindi si Jesus? This might be like, hindi dapat ito sinasagot eh. Pero I want us to realize
na sinabi po sa Isaiah 53 verse 10, gustuhin man nating hatulan si Jesus ng kamatayan o hindi, sabi po dito, yet it was the will of the Lord to crush him. He has put him to grief. When his soul makes an offering for guilt, he shall see his offspring. Yung mga anak po niya lumalabas. He shall prolong his days, and the will of the Lord shall prosper in his hand. In this prophecy of Isaiah to the suffering servant, it seems na kawawa itong Mesiyas na ito. Alam niyo po ba na sa Hebrew Bible, kumbaga, the Old Testament actually, wala pong chapter 53 kayong makikita. You may look for it. The reason is, tinanggal po ng mga Jews yung chapter 53 because they cannot accept the picture na yung Messiah will suffer. But they didn't realize in this part that it was the will of the Lord to crush the suffering servant so that the offspring of the suffering servant will prosper. And yet, in his suffering, his days will be prolonged. He will not really die. Lumalabas na nais ng Diyos na si Jesus ay mapako sa krus at hindi tayo. Nais niyang mapako sa Jesus sa krus kahit alam natin na siya ay walang sala, kahit alam din ng Diyos na siya ay walang sala. Kalooban ng Diyos na mapako sa krus si Jesus, kahit tayo ang karapat-dapat na mahatulan nito. Kailangang si Jesus ang mapako sa krus para ikaw ang mapawalang sala at maligtas gaya ng ginawa kay Barabas. Kasi kung ikaw ang mananagot doon, kawawa po talaga tayo, pero hindi yun ang nais ng Diyos. Ang kanyang bugtong na anak ang kailangang mag-suffer instead of you. Nasa great picture yung kay Barabas. A convicted murderer and a sinner. Pero hindi siya yung nanagot, kundi si Jesus. Habang ang mga masa ay patuloy na sumisigaw ng crucify, crucify Jesus, ang katotohanan ay kailangan nating sumama sa sigaw na ito dahil ang pagkapako sa krus ni Jesus ang siyang tanging pag-asa para tayo ay matubos pabalik sa Diyos at magkaroon ng totoong buhay sa Kanya. Pero yung pagsigaw po natin ng crucify Jesus, ay dapat isigaw mo ito ng may taos-pusong pasasalamat sa biyayang ito ng Diyos. At tanggapin mo ang labis na grasya ng kapatawaran sa iyong mga kasalanan, kahit ikaw ang karapat-dapat na tumanggap ng hatol ng Diyos. Lumalabas po, the way we should cry out, crucify Jesus for my salvation. Crucify Jesus because I have no hope. Crucify Jesus that I will have a renewal in my life. It's not a cry of condemnation, but a cry for mercy. A cry for grace, Lord, so that I will be renewed and I will have eternal life. Crucify your Son. Crucify Jesus. Kaya manampalataya ka kay Jesus at sa kasapatan ng kanyang ginawa para sa tunay na pagpapalanglaan ng Diyos na kaligtasan sa atin. He wants His Son to be crucified so that we will reap eternal life. So that you will be transformed. Kailangan nating sisihin si Jesus kumbaga para tayo ay totoong magkaroon ng hustisya sa buhay na ito. Kumbaga, ginawa ng Diyos yung hustisyang iyon, malinis na hustisya, para ikaw magkaroon ng solusyon
ang problema nating kasalanan sa buhay na ito at ikaw ay magbago. It was after all a good news for us. The crucifixion of Jesus. Kaya po tinawag na Good Friday. It's really a good news. The atoning sacrifice of Jesus Christ is worth celebrating. That's what we are also celebrating every Lord's Day. The victory of Jesus on the cross. Anuman ang iyong buhay sa nakalipas at sa kasalukuyan, si Jesus ay napako sa krus para mabago ang buhay na ito. Para mabago ang kapalaran na nangyayari sa iyo. Naway mapagtanto mo ng husto ang katotohanan ng mensahe sa atin sa umagang ito. Jesus was crucified undeservingly, yet needed as the only hope of pardon for guilty sinners like us. Tayo po'y manalangin.